Kamusta pong muli mga katambay? Si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, magkukomento po tayo ulit. Isa pong expert. Ito po, painggan po natin sa balita na nagsalita na sinasabing ang First Lady ay isang asawa lang daw ng presidente. Hindi ka binoto ng taong bayan at wala kang karapatang magsalita. Ito po, nung mga nakarang araw, di ba, pumutok po na parang ang First Lady ay binigyan ng mandato ng taong bayang magsalita, lalo sa isang halal ng bayan na si Vice President Sara Duterte, at mismong siya pa ang nagsabi na bad shot ang bise. Pero ito po, isa pong expert ang nagsalita po kung ano po ang mandato ng isang First Lady sa ating bansa. Painggan po natin mga tambay at komentuhan po natin. Sandali lang po. Yeah. Very rare ang isang First Lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion. Kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin pusa. Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko. Kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, di ba? Oo, masakit. But that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say budget ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the Vice President who was elected? Ma'am, panghuling topic na lang natin, ma'am. Merong inilabas na teaser ang broadcaster na si Anthony Taberna patungkol sa kanyang exclusive interview dito kay First Lady Lisa Marcos. At mga nabanggit doon ni First Lady Lisa ay always kind to her. Ibig sabihin, ito yung pinatutungkalan niya dito si VP Sara. Bad shot yan sa akin. Tatawa talaga ako dito. Bad shot na yan sa akin. Kumbaga, disapprove na yan sa akin. Sabi pa niya, my husband will do everything to protect you. Kailangan ba ng protection ba? Or, hindi ko lang alam. You run together, pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, you will laugh. Pumunta ka. Ito yata yung sa rally ng mga ginawa namin dyan sa Liwasan. And, sabi niya pang 5, kinumpara pa kay Leni Robredo. Even Leni never did that. Ano ang nakikita mo? Though, hindi pa natin nakikita yung buong konteksto talaga kasi hindi pa nirelease yata yung buong interview. Pero, dito sa, ma'am, teaser na ito, ma'am, anong nakikita mo? Alam mo, Admar, hindi ko alam kung saan patungo itong teaser na to eh. Unang-una, very rare ang isang First Lady na magsasalita. She will insert herself into the frame in the national discussion. Kasi wala siyang mandato. Hindi siya nahalal. Asawa lamang siya ng Pangulo. Salin pusa. Oo. So kung inalaw ba ito ng Pangulo? Yun ang tanong ko. Kung inalaw ng Pangulo, sandali lang, bakit sa asawa mo ang spokesperson mo? Pangalawa, yung sinabi niya na kind, okay? Kind to a certain degree kasi sino ba nagsimula na hindi siya pansinin, di ba? Oo, masakit. But that comes with territory. You are not expected to enjoy. You are expected to work and help the president. Yung sinabi niyang bad shot ito, seriously, may role siya? Diba? When you say bad shot ito, parang sandali lang. Sino ka to say that to the Vice President who was elected? And then sinabi niya, the President has been helping you. Again, ang tanong ko, seriously, pwede niya mapatigil lahat eh, no? Tigil yan. Itigil yung confidential fund, itigil yung pagbanat dito, itigil yan. Pwedeng itigil eh. Ba't inalaw nila si Speaker? Tapos sinabi niya yung isa pa doon na yung unit team. Wala na akong unit team, kaya sumira sa unit team. At sa lahat, yung renefer mo kay Leni Robredo, hindi ko maintindihan bakit
I mean, is this prelude to 2025? That the Liberal Party will team up with this administration? Aba, isandali lang. Nagkita tayo ng 2022, di ba sinusukan nila si BBM? So ngayon, magkasama na sila. So ang tanong ko doon, Madam First Lady, naalala nyo na nagpadala ng video si Vice President sa UN? Vice President Lenny, Lenny, Vice President Lenny. Hindi ba binastos niya ang buong Pilipinas? Ay, ano yung ginawa ni Presidente, ni Vice President? Pumunta lamang siya dahil ang pinag-uusapan freedom of expression na yun yung rinarally ng SMNA at kay Pastor, doon siya nagano. Oo. So nandun siya. Pag nandun ka sa isang bagay na pinaniniwalaan mo at tinitindigan mo, masama ka? Hindi ka para sa administrasyon? Hindi ba ho dapat para sa taong bayan tayo? Tama. Para sa taong bayan, wag po. Yan, tama po yun eh. Hindi po tayo para sa mga politiko. Di ba? Sila po parang sa politiko po tumitingin, nakakampi. Hindi po para sa bayan. Kaya po magkahirap po talaga mga katambay. Ibang-iba po ang pamumuno po di umano ng ngayon po pamahalaan. Dahil ngayon po hindi po sa tingin ni Kamano, pati po itong expert na pinakinggan po natin, si Malu, si Madam Malu Tikia, I think, nakikita niya po, dahil ito po expert, lalo po sa politika, nakikita po niya na talagang ibang-iba na po ngayon, yung sinusuka at hindi nakagawa ng mabuti sa ating bayan, lalo ang sinasabi niya na dating Vice President na pumunta pa sa ibang bansa, sa UN, para sirain lang ang Pilipinas. Di ba? Buong Pilipinas ay sinira. Pero ngayon po, magkaka-unity team na sila, di umano, mga katambay. At parang ibabangon pa, magsasanib puwersa pa raw, di umano. Itong 2025, ang, ang dalawa, itong ating pamahalaan ngayon at ang liberal. Kaya nakakalungkot lang po. At sila po talaga ang sumira na ngayon po binabaliktad po ng First Lady, na parang sila po ang naapi at ang sumira ay ang mga Duterte, lalo ang VP Sara, ang sumira sa unit team. Pero mismo ang magaling na analyst po ng political na si Madam Malu, talagang binalik tanaw niya po na lahat po sila may gawa dahil pinapasok po ang pinsan sa Kamara para bakbakan ng Vice President po. Di ba? Sa confidential fund na wala naman napatunayan. Kung talagang unit team, yun nga ang sinasabi ni Madam Malu. Kung talagang may unit team, gaano mo na ipatigil sa pinsan mo yun? Oy, itigil nyo yan. Hindi tama yan. Hindi totoo yan. Tapos na. Hindi. Hinayaan ng bakbakan, siraan ang Vice President sa Senado at sa Kamara. Di po ba mga tamay? Tapos sasabihin mo na hindi nyo pinabayaan, pinoprotektahan nyo ang VP Sara at ang pagiging unit team. Anong protekta ang ginagawa natin ngayon sa Vice President at sa pamilya Duterte? Tamnan ng mga maling balita, tamnan ng mga issue na hindi naman napapatunayan. Puro sa media lang. Pero yun nga sinasabi ni Kamanong sa natuklasan po ni Madam Maharlika, talagang media, wala pong karapatang kampihan ang mga Duterte at ang SMNI na sinasabi dahil mismo ang First Lady ang tumatawag po sa media para mag-direct dinidirect kung ano ang gagawin, kung ano sasabihin ng media, kung paano ang kanilang script na gagawin. Dahil ngayon po, pumutok po, di ba? Si Anthony Taberna, ang issue po kayo sa social media, nakatamay, na very close po sa First Lady. Nandiyan po mga issue na paninira, para ikaw ipabagsakin. Saka tama po ano pong mandatong binigay ng taong bayan sa First Lady? Dahil ito po pangalawa lang po ito sa nangyayari po sa ating bansa. Dahil yung talagang naging powerful po ang First Lady sa panahon po ng kanyang ama, si Pangulong Marcos Sr. Dahil naging powerful puro ng First Lady, di ba? Ang Imelda Marcos. Ito po, ganun po rin na nangyayari ngayon sa Junior, sa ating Pangulo, na si Pangulong Marcos Jr.
powerful din po ngayon ang kanyang asawa na talagang lahat po yata ng sabihin ng asawa talagang kailangan manahimik ang ating Pangulo. Dahil mismo ang asawa ngayon sumasawsaw na po sa usaping politika dahil mismong binabanatan po ang Vice Presidente na halal ng bayan, mga katambay, na merong boto nga na 32 million mahigit, mga katambay. Pero ang babakbak lang sa'yo at ang lakas ng loob ng First Lady na sabi mo, bad shot sa'yo, ang isang Vice President na, na kayo ang sumisira, di umano, sabi ng expert sa politics na si Madam Malu. Kayo ang sumira ng unit team at kayo ang sumira ng pangarap ng bayan, lalo yung pangarap nyo, di umano, na wala nang Pilipinong maghihirap, di ba? At ang pangarap na 20 pesos na bigas, di ba? Lahat po kayo sumira ng mga pangako na sinasabi nyo sinabi pa mismo ng Pangulong Marcos, di ba? Sa mga nakaraan na ang number one na siya ay pan at kaibigan ang Duterte, lalo ang Sara, ang Vice President, di ba? Ngayon po, parang kaaway na po ang tingin, lalo ng First Lady. At mismo napakataas ng tingin ng First Lady sa kanyang sarili. Talagang mismo siya pa ang nagsasabing bad shot. Baka Pilipino magsalita po, Madam. Ang mga Pilipino po, tanungin nyo po na kung kayo po hindi bad shot sa mga Pilipino, mga katambay. Di mo ba? Nakakaano lang po. Ganyan po klase ang politika ngayon sa ating bansa. Puro political po ang issue. Magdalawang taon, puro dinadala po tayo sa politika. Hindi po para sa resolba ang ating bayan sa kahirapan. Di ba? Sa nagtataas ang bilihin at kawalan ng mga trabaho. Dito po, ang issue po ng ating mga media at ng mga bayaran, di umano, sa social media, puro pabanguhin at itama ang nangyayari na administrasyon po natin ngayon. Wala po na sila nakikitang mali, walang nakikitang kahirapan. Ang tagapagtanggol, di umano. Puro bulag po ngayon ang mga nasa malalaking media natin. Hindi naman lahat, mga katambay. Karamihan po, lalo sa social media, na talagang walang nakikitang paghihirap at pagmahal ng mga bilihin, magdadalawang taon na o 2 taon na, mga katambay. Ang mga taong ito na talagang binabakbakan pa katulad ni Kamanong na nakikita ang kahirapang hindi nare-resolba. Parang masama pa sa kanila si Kamanong na nagpapahayag po na ito lang ba ang ipagmamalaki ng ating bagong Pilipinas? Hindi katulad ni Pangulong Duterte nung panahon niya. 38 lang ang bigas. Hindi tumaas ng mataas hanggang 38. Pero ngayon po, pinakamurang bigas, 58, 60 hanggang 75 na yung pinakamaganda, mga katambay. Pero hindi nakikita ng mga vlogger yan na tagapagtanggol dahil nga bayad di umano sila. Ganon din ang media na pinatunayan ni Maharlika na nababayaran ng media sa pangunguna po ni Anthony Taberna. Mga katambay na direktang nakakausap ng First Lady. Binalikula po, mga katambay. Kaya kayo po, mga katambay, ano po ang komento nyo dito kay Ma'am Malu na nagpahayag na wala sa mandato ng isang First Lady, depende na lang kung bibigyan. Pero hindi dapat bigyan di ba? Ang First Lady para maging secretary ka ng spokesperson, ang First Lady. Wala pa pong nangyayari sa bansa natin yan, mga katambay. Puro Pangulo po ang may karapatan, di ba? At ang First Lady, ang karamihang mandato niyan, yung mga guesting, kung may bibisita sa ating bansa, sila po ang nag-i-entertain, pangunahin sa mga asa-asawa po ng Pangulo ng bansa na pupunta sa atin, di ba? Puro karamihan po, ganyan. Pero nangyari nga lang po yan sa panahon po ni Pangulong Marcos Sr., binigyan po ng, puro pagpapaunlad po ang natatandaan ni Kamanong na binigay po kay dating First Lady Imelda Marcos, di ba? Puro pagpapaunlad. Pero ngayon po, ang mukhang mandato po ng ating First Lady, puro paninira po ang mandato po na ibinibigay po yata ng wag naman sana ng ating Pangulo para siraan po ang mga kritiko at ang mga Duterte para mapabagsak, di umano. Yan po yata ang mandato ngayon ng ating First Lady, mga katambay.
Nakakalungkot lang po. Yan lang po ang komento ni Katambay Manong po dito po sa pahayag ni Madam Malu sa balita na sinabi niya po bilang siya ay political expert na walang mandato karapatan ng ang First Lady na magsalita lalo sa halal ng bayan na Vice President na nakatanggap ng more than 32 million vote sa ating bansa, mga tambay. Muli po, si Kamanong po, nag-iwan pong tis-tis lang. Makakabangon pong muli ang ating bansa. Tis-tis lang. Paalam. Bye-bye.